Alam nyo ba na ang SYM ay isa sa mga leading brands pagdating sa ibang bansa? In fact, meron akong mga friends na SYM owners at umabot yung motor nila ng maraming taon. Kaya naman, natuwa ako nung nagkaroon sila ng unit na talagang patok na patok yung itsura sa masa kasi bagong-bago sa mata at panalo yung specs and features. Silipin natin ngayong araw itong bagong-bago at mainit-init pa na SYM Jet X 150. Tara! Pagdating sa unahang bahagi ni Edices, sobrang sharp yung mga edges niya at napaka-aggressive nung looks niya. Sa windshield pa lang, ang lakas na ng dating. Meron tayo ditong black tinted windshield kagaya ng sa iba pang mga variants. Meron pa tayong red, meron din tayong blue, at meron din tayong gray. Para sa inyo na Edices, alin yung pinakamagandang kulay? Comment nyo nga sa ibaba. Sa windshield, meron tayo ditong parang fairings na nagsisilbi na rin protectant. Kung sakaling mamabangga tayo, hindi agad-agad dito sa mismong babasagin na windshield. Kahit pa paano, nakaka-add din sa overall designs niya. Minimals lang din ng decals dito sa unahan. Meron lang tayo ditong SYM logo. Tapos yung mga turn signals niya, super futuristic yung designs na dito sa itaas. Napaka-visible din nito, lalong-lalo na sa kalsada. When it comes to headlight, meron din tayo ditong split LED kung makikita nyo. Dahil LED, napakalinaw na rin ito sa gabi. At ang maganda sa kanya, hindi siya nakakasilaw sa mga nakakasalubong natin. So, try natin i-high beam. Ayan. Kapag naka-open na yung high beam niya, ganda. Kung titingnan nyo siya sa malapitan ni Edices, meron na din siyang parang carbon-like material. Sobrang panalo ng front looks niya. For me, ang lakas ng dating. Meron tayo ditong white fairings, pero merong humahati dito na nagbigay din ng ibang accent metallic gray finish sa gilid na fairings. Yung fender naman niya is kulay itim, pare-parehas naman sila. And then of course yung body color ulit dito which is white itong nire-review natin. May reflector din dito, added visibility sa gabi, napakahalaga niyan. Pati dito sa bandang fender, sobrang slick ng pormahan niya. Pasado talaga to sa taste ko kasi super futuristic ng design eh. Pagdating naman sa side profile niya, Edices, parang pag tinignan mo tong motor na to, halos lahat ng angulo napakaganda niya and napakapogi ng appeal para sa akin. Meron din siyang parang medyo slant na shape na paganon dito. Very minimalist lang din yung design niya kasi meron lang tayo ditong Jet X na emblem. Tapos yung inner fairings niya is color black. Pati yung line dito sa gitna is color black. Tapos ito pa yung maganda sa kanya. Hindi mo masyado makikita pero ito na rin yung pinaka-tapakan para sa inyong pillion ride. Nabubuksan din siyang ganyan. Yung sitting position niya is naka-upright tayong ganyan. Sa ngayon, kung gusto niyo naman ng medyo relaxed na driving position, pwede kayong mag-cruising style. Nothing to worry about kasi pasok na pasok kayo dito. Either short rider or tall rider. Kahit yung inyong pillion rider, pasasalamatan kayo kasi sobrang dami pang space dito. And sa upholstery naman, napakasarap niyang upuan kasi saktong-sakto lang yung lambot niya. Siguro talagang design ito for long drives. Hindi siya super plain and simple lang dito sa unahang bahagi. There's so many shapes na going on dito sa isang to. And for me, isa ito sa may magandang design talaga when it comes sa scooter na ganitong category. Meron din pala tayo dito maliliit na decals for the specifications kagaya ng liquid cooled. Yan, nagkaroon na kayo ng idea na liquid cooled po ang motor na to kaya very efficient to kahit gaano kahaba yung biyahe nyo. Magkakaroon kayo ng peace of mind na hindi siya mag-overheat. Of course, Euro 4 compliant na rin po ang motor na to. So nakalagay lang dito Euro 4 clean power. And then 150 naman ang nakalagay dito sa isang to. So walang masyadong maraming bold decals kaya nagpa-premium lalo sa looks. Pagdating naman sa engine specifications, dito maraming nagtatalo-talo sa social media. Kung ano nga ba yung official na specifications ng motorsiklo na ito. Yung iba nagtatalo, 2 valves pa yan, 4 valves pa yan, 125cc, 150cc. So ang motor po na ito ay merong 150cc, 4 valves engine, 4-stroke single cylinder, compression ratio is 11:1, habang meron naman siyang bore and stroke na 57.4 by 57.8 mm. Of course, dahil scooter ito ay naka-automatic transmission na rin tayo. So we can expect na kaya nito mag-produce ng maximum power na 12.3 HP at 8,000 RPM, habang meron naman itong maximum torque na 12 Nm at 6,000 RPM. So very decent na for 150cc category. Wala ka ng beating factor dito pagdating sa mga overtaking, lalong-lalo na kung nakaharangan ka ng malaking truck sa unahan, meron ka ng peace of mind na overtake. Ngayon, kung mabibigat naman palagi yung inyong mga kinakarga at angkas, kayang-kaya din po ng motorsiklo na ito. Astig, di ba? Para naman sa mga nag-iisip kung gaano kabigat ang motorsiklo na ito, meron itong weight na 140 kilograms. So yun, may alarm siya, kita nyo. Ginalaw ko lang ng konti, nag-a-alarm na. Seat height naman is meron itong 760mm. My height is just around 5'3 to 5'4", pero kitang-kita nyo naman, abot na abot naman ito. So good din ito para sa mga Asian height na kagaya ko. Pagdating naman sa ground clearance, napakababa lang ng center of gravity nito dahil meron itong ground clearance na 107mm. Maaasahan natin na maganda yung handling niya, and 140 kilograms, napakaganda ng weight na yan. Kaya lapat na yan sa lupa, even on high speed. Tapos meron pang windshield, kaya expect
expect na kahit magmabilis kayo sa motor na to or mabilis yung facing ng rides ninyo, magiging maganda pa rin ang handling ng motorsiklo na ito. And abangan ninyo dahil ita-test drive ko to for sure sa mga susunod na video. So make sure nakasubscribe and hit that notification bell para mapanood ninyo. Para buksan yung pinakamotor, click lang natin yung unlock kasi kung makikita nyo, meron tayong keyless system sa motorsiklo na ito. So may remote na lang tayo na ganyan. Unlock mo lang yan na ganyan, tapos bukas. Yun! Fully digital na po yung kanyang meter panel. Kung makikita ninyo, parang TFT na yung display niya pero fully digital LCD display pa rin po yung isang yan. May mga color na rin kasi tayo nakikita dito na ongoing. Isang mahaba lang yung RPM indicator sa pinakaitaas. Tapos meron na din tayong voltmeter para sa mga nangangamba. Dahil wala na nga kickstart yung mga modern na motor nowadays, so meron tayo ditong voltmeter. So mamamonitor niyo yung battery health. May orasan din po tayo dyan. Odometer, bagong-bago. Zero pa yung odometer natin. May turn signal indicators tayo, left and right. High beam indicator, light indicator, engine check. Tapos may fuel indicator din kung sakaling kailangan nyo na magpagasolina. Magkakaroon din siya ng fuel check dito. SYM logo sa gitna and then sa ibabaw, of course, yung ating speedometer. So all the information that you need ay nandito na. Pwede mo rin siyang pindot-pindutin dito para mag-iba-iba. Yun nandun sa gilid para makita mo yung trip meters. And then kung gusto mo namang i-reset dito sa kabila. Maganda pa sa kanya, Nedices, kung makikita nyo, para siyang may patungan pa dito. Parang kotse yung datingan niya. And parang carbon-like material din po yung naandito niya. So extended pa yung ating windshield until here. Even without the windshield, meron siyang parang shade dito para kahit na tanghaling tapat, kitang-kita pa rin natin yung display natin. Isa pa sa appealing part niya sa akin, Nedices, is naka-naked handlebar na siya. So parang nag-i-indicate siya na pwedeng-pwede natin itong dalhin kahit sa natin gustong dalhin. Pagdating naman sa mga switches, meron tayo ditong passing light. Yan, napaka-importante niya, Nedices, lalong-lalo na sa gabi para hindi natin gamit na gamit yung busina. High beam, low beam, turn signals, left, right, and then patay. Kung mapapansin nyo, Nedices, hindi siya mukhang cheap quality materials yung mga buttons niya. Also, aligns dun sa mga standard na quality talaga ng mga buttons. And of course, yung busina, pakinggan natin. Sa right side buttons naman, Nedices, meron tayo ditong hazard switch, meron tayo ditong kill switch, activate, at saka electric start. So, di pa natin mapapastart kasi wala pang gasolina. Andito naman sa kaliwa, Nedices, kung makikita nyo, sobrang slick ng design niya para sa akin kasi hindi mo halos mahahalata, napaka-seamless na meron pala siyang bulsa dito. Para buksan, pindutin mo lang siya. Yan, bumukas na. So, napakalaki po ng bulsa niya. Okay, syempre, alam nyo na, itetesting natin kung kasya ba dito yung ating iPhone 14 Pro Max 1TB. Philippine. Kasha, di ba? Clipping ko nga yung loob. Uy, meron pala siyang USB ready na charger na doon, no? Hindi lang halata. Sa sobrang laki ng bulsa, meron pa pala dito sa itaas. Kailan ko nakita ng gantong motor, Nedices. Kaya pala kanina, kapa ako ng kapa, akala ko walang charging port. Nandito pala sa medyo itaas na bahagi. Ang maganda sa kanya, Nedices, hindi nyo na kailangan ng any adapter dahil USB ready na po yung kanyang charging port. Luwag-luwag pa. So, pwedeng-pwede kayo mag-charge ng inyong mga smartphone dito while nagde-drive kayo. Dito naman tayo sa likod, Nedices. Uy, grabe naman yun. Napakaganda nung likod nito, Nedices. Kung makikita nyo to sa personal, para siyang may crystal dito. Sobrang slick ng design nito, ang likod na to, Nedices. Parang ito yata isa sa mga pinakamagandang taillight na nakita ko when it comes to design sa mga ganitong kategorya ng motor. No kidding. Kailangan makita nyo to sa personal, Nedices. Tapos LED na rin pati yung mga turn signals niya. Grabe yo. So very visible siya. Tapos parang meron siyang inihahatid na 3D effect pagdating doon sa pinaka taillight. And then of course, meron din tayong nakahiwalay na plate light. Yung plate light naman niya is steel bulb type pa. And of course, may reflector tayo dito, added visibility sa gabi. Pagdating naman dito sa kanyang pinaka-grab bar, Nedices, napakalaki po nito. Mapapansin mo at mararamdaman sa kanya na super sturdy ng kanyang material. Kaya hindi ka mangangamba na baka bumigay ito kapag medyo nakapitan ng husto ng angkas ninyo or bigla kayo napapreno. Isa pa sa kagandahan sa kanya, Nedices, kung makikita nyo, napakanit ng design niya. Niiwasan talaga na matalsikan, lalong-lalo na yung mga pillion ride natin. Kasi meron na siyang stock na tire hugger dito. So, yung mga dumi, hindi kakalat kung saan-saan. Lalong-lalo na kapag medyo maulan at medyo maputik yung kalsadang dadaanan ninyo. Super slick lang din yung kanyang heat guard. Meron tayo ditong metallic material ulit dito sa gitna. Tapos, plastic fairings para sa heat guard. Super minimalist lang din and ang liit lang nung pinaka-opening ng kanyang muffler. And for me, medyo nagustuhan ko rin yung design neto kanyang radiator cover. Dahil liquid cooled na nga siya, medyo iba siya sa paningin ko. So, whole new design siya para sa akin. Naka-double spring suspension tayo sa likuran, Nedices. Kaya
maaasahan natin na maganda yung magiging feedback niya when it comes to bumpy roads. And again, abangan niyo yung part 2 para sa test drive. And ang size naman ng kanyang rear tire is 110 by 80 by 14. Meron naman tayong 100 by 90 by 14 sa unahan. So 14-inch wheels, unahan at likod. And alam naman natin, ito yung mga pinakamasarap i-drive dahil nasa gitna siya yung combination niya. Sobrang nakakadagdag ito sa maneuverability ng motor. And of course, it makes it more agile. Ito naman yung kanyang airbags and CVT. Para sa mga nagtatanong naman natin na netizens dyan kung paano yung mga parts and accessories niya, kung sakaling masiraan kayo or may papalitan, pwede po kayong kumuha sa Makoto Shop para sa mga SYM units. So no need to worry pagdating sa mga genuine parts ng motorsiklo na ito. Siguradong may makukuhanan tayo. Pagdating naman sa braking system, meron tayong disc brake sa unahan and naka-disc brake na rin sa likod. And ang maganda sa kanya netizens, naka-combined brake system na rin po ito. So kapag piniga mo yung kaliwang brake lever, may sumasamang kanan. 70% sa rear and then 30% sa front. Very good ito para sa mga beginners, para kahit isang brake lang yung kaya mong pigain, may sumasamang kanan. Napakaganda nga ng kanyang seat and kitang-kita nyo naman. Meron pa tayo ditong two-tone seat. Iba yung texture dito sa dulo and sa gitna. Tapos may stitches pa. May bukol pa dito and may separation yung driver sa angkas. Straight out from the kasa, halos hindi mo na siya kailangang galawin. At ayan, sensitive siya, nag-a-alarm siya, kaya hindi din to basta-basta mananakaw. So, tingnan natin yung ilalim. Pipihitin mo lang pakaliwa sa susian, bubukas na siya. And dito mo makikita yung kanyang fuel tank netizens. Meron pa siyang kakaibang fuel cap, tapos pwede mo siyang buksan. Very secure din yung fuel tank niya. Ang fuel tank capacity niya is 7.5 liters. So, napakarami mo na maikakarga. FI na rin po ang motor na to, kaya garantisado na tipid sa gasolina. Pagdating sa exact fuel consumption ng motorsiklo na ito, antayin yung actual test drive ko para maibigay ko sa inyo yung experience ko dito pagdating sa fuel consumption. Ito naman po yung kanyang pinaka seat storage. Meron din siyang pinaka button dito netizens. Para kung naman magbabakasyon kayo, ayaw nyo madiskarga yung baterya ninyo, pwede nyo siyang i-lock dito or i-unlock. Parang pinaka switch din to sa pinaka engine niya. And then for the seat storage naman netizens, titingnan natin kung kasya yung isang full face helmet. Palagay ko kakasya to. Uy, kasya. Hindi kasya. Pero kung wala itong camera mount ko, palagay ko kakasya. So I think half face helmet easily na mag-fit dito, pero nothing to worry about kasi meron naman siya designated hooks para dito. So kung papasok kayo sa mall, pwede nyo namang isabit yung inyong mga helmet dito sa hook. Pero yung kanyang seat storage is very decent. Pwede nyo na ilagay yung mga essentials nyo kagaya ng balaklava or face mask, inyong jacket or kapote, tapos yung inyong mga gloves, kasyang-kasya na sa loob. So that's actually decent. Pero kung gusto nyo na mas malaki pa yung seat storage, soon enough siguro magkakaroon na ng available brackets para dito at para makapaglagay na rin tayo ng top box. Pero syempre i-update ko kayo in regards to that soon. Sa front suspension naman, meron tayo ditong telescopic fork. Tapos makikita nyo din decals dito. Nakalagay is CBS style combined brake system na rin po siya. Tapos naka dual pot caliper with a big disc brake. And isa pa sa maganda sa kanya netizens, tubeless na yung kanyang mga tires, both sa harap at sa likod. So straight out from the kasa, magagamit nyo na talaga siya and mas matibay of course kapag tubeless. Pagdating naman sa kapit niya, abangan ninyo kasi test drive pa nga natin siya in all conditions para makita natin kung makapit din ba yung kanyang stock tires. Pagdating naman sa susian, since sinabi ko nga kanina, nakiles na siya, pinutin mo lang dito, makikita nyo yung design, no? Napakaganda. Ayan. So, syempre, dito mo para buksan yung sa upuan, tapos para buksan yung mismong unit. Kung gusto mo naman siya i-lock, ayan. So, kapag nakatutok doon, nakalock na yung manibela niya, kaya hindi mo na siya mai-straight. Yan, no, mag-a-alarm na yan kapag sinubukan nakawin ng mga magnanakaw. Hindi na siya tutuwid. Kung makikita nyo netizens, meron pa siyang bukasan dito. Ba't nagbubukas ng ganyan? Hala, nasira ko ba yan? Kasi pati yung pinaka-remote niya, kapag pinindot mo, meron ding pinaka-susi. Ayan, pwede mo siyang i-shoot ngayon dyan. Tapos, disusi na siya ngayon. Oh, di ba? Galing. Oh, balik mo na dito. Kiles na ulit. Yung mga side mirrors naman yan netizens, kung makikita nyo, para lang siyang malaki. Pero pag nakita nyo na yung pinakasalamin niya sa unahan, minimalist lang siya, maliit lang siya. Pero very useful na kasi kitang-kita mo naman talaga yung mga nasa likod mo, sa dalawang sides. This one also, pasok sa aking taste to. Ang ganda. Bagay sa aesthetic ng motor. Itong SYM Jet X ngayon netizens ay merong SRP na 135,800 pesos. Ang minimum down payment is 20,000 pesos. Available ito sa any Mitsukoshi or Consuerte branches nationwide. Pwede din kayong mag-order online. Ilalagay ko yung link dyan sa comment section. Para sa inyo, sulit ba itong SYM Jet X? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.